Kung hindi na kayo makababa ng hagdan dahil sa pananakit ng tuhod, laging malamig at manhid ang inyong mga kamay at paa at naninigas ang buong katawan tuwing umaga, hindi po ito simpleng pagtanda lamang. Ito po ang kwento ni Lola Maria Santos na dumalaw sa aking klinika noong nakaraang buwan. Siya po ay 73 taong gulang na at 5 taon na siyang nagtitiis sa matinding pananakit ng tuhod. Tuwing umaga pagkagising niya, naninigas ang kanyang mga tuhod kaya kailangan niya itong masahihin ng matagal bago pa man siya makagalaw. Hindi niya na rin magawang bumaba ng hagdan. Palaging malamig ang kanyang mga kamay at paa at lagi niyang nararamdaman ang tila pagbigat ng buong katawan na dulot ng chronic fatigue. Mayroon po ba sa inyo na nakakaranas din ng ganitong mga sintomas? Marahil marami sa inyo ang tumatango ngayon? Sa katunayan, hindi lamang po kayo ang nakakaranas nito. Kalahati ng mga nakatatanda sa Pilipinas na may edad 60 pataas. Ibig sabihin, isa sa bawat 2 senior citizen ay may osteoarthritis. Ito po yung sintomas ng pananakit ng tuhod o mga daliri paninigas ng katawan sa umaga at takot na umakyat baba sa hagdanan. Ngunit may mas malaki pang problema. Napakarami sa atin ang binabalewala lamang ang mga sintomas na ito at itinuturing na bahagi lang ng pagtanda dahil masakit ayaw ng gumalaw. Dahil hindi gumagalaw, lalong humihina ang mga kalamnan. At dahil mahina ang mga kalamnan, kaunting pagkatisod lang ay natutumba na. Ano ang mangyayari kapag natumba at nabalian ng balakang? Ang katotohanan po, kahit sumailalim sa operasyon, isa sa bawat 3 pasyente ay pumanaw sa loob ng 2 taon. Subukan ninyong isipin sandali. Gaano kasakit ang inyong mga tuhod ngayon dahil sa sakit na iyan? Hindi na ba kayo makapamasyal kasama ang inyong mga apo at isinuko na rin ba ninyo ang pagbiyahe kasama ang mga kaibigan? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng problemang ito ay maaaring magbago dahil sa isang sangkap na araw-araw niyong nakikita sa kusina? Maniniwala po ba kayo? Ang bida po natin ngayong araw ay walang iba kundi ang luya. Opo. Tama po, yung ordinaryong luya. Yung ginagamit pantanggal ng lansa sa isda at ginagawang salabat kapag may ubot sipon. Pero alam niyo po ba na ang luya ay hindi lang basta nagpapainit ng katawan, kundi kaya rin itong labanan ang pamamaga na unti-unting sumisira sa inyong katawan, bawasan ng sakit sa kasukasuan at kaya pa nitong makatulong na maiwasan, maging ang demensya. Ako po si Dr. Nathan Gutierrez at ngayong araw may 3 po akong ipapangako sa inyo. Una, ipapaliwanag ko ng malinaw at siyentipiko kung paano binabawasan ng luya ang sakit sa inyong mga kasukasuan. Pangalawa, sasabihin ko sa inyo kung paano pinipigilan ng luya ang pinakakakatakutang sakit sa pagtandaang demensya. At pangatlo, magbibigay ako ng mga tiyak na paraan ng pagkonsumo ng luya na maaari ninyong simulan ngayon din. Ngunit bago iyon, may kailangan muna tayong malaman. Kailangan ninyong maunawaan ng husto ang problema ng pamamaga o inflammation na nangyayari sa loob ng inyong katawan sa mismong sandaling ito at kung gaano ito kapanganib. Kung hindi ninyo ito malalaman, kahit uminom kayo ng luya, hindi ninyo lubos na mararamdaman kung bakit ninyo ito ginagawa at kung gaano ito kahalaga. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang video na ito, pakipindot na po ang subscribe button at ang maliit na bell icon sa tabi nito para sa notifications. Patuloy po kaming maghahatid ng mahahalagang impormasyon para mapangalagaan ang inyong kalusugan dito sa Alaga sa Katawan. Sige po, simulan na natin. Silipin po natin kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan ngayon. Hindi ko po malilimutan nung unang beses na pumasok sa aking klinika si Lola Maria Santos. Sa edad na 73 tuwing umaga, pagkagising niya, naninigas ang kanyang mga tuhod sa loob ng 30 minuto, kaya nahihirapan siyang pumunta maging sa banyo. Namamaga rin ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri at hindi na niya magawang bumaba ng hagdan. Ang pinakamalaking problema niya ay ang takot na lumabas ng bahay dahil baka siya matumba. Mga minamahal, hindi po ito kwento ng iisang tao lamang.
Kalahati po ng mga nakatatanda sa Pilipinas na may edad 60 pataas ang dumaranas ng ganitong osteoarthritis. Lalo na sa mga kababaihan, mas mataas ang bilang kumpara sa mga kalalakihan paglampas ng edad 60. Ipaliwanag ko po ng simple kung ano ang osteoarthritis. Ang malambot na cartilage sa dulo ng buto ng tuhod, ito po ay parang gulong ng sasakyan na sumasalo sa impact. Ngunit habang tumatagal numinipis ang cartilage na ito, kaya't ang mga buto ay direktang nagkikiskisan. Kung paano nagkakaroon ng kislap kapag nagbanggaan ang dalawang bakal, ganoon din katindi ang sakit kapag ang mga buto ay nagkikiskisan. Ang mas malaking problema ay ang mga pira-piraso ng numipis na cartilage na ito ay lumulutang sa loob ng kasukasuan at nagdudulot ng pamamaga o inflammation. Kapag nagkaroon ng mamamaga ang kasukasuan, iinit ito at mamumula. Si Lola Maria Santos din po ay nagsabi na tuwing gabi namamaga ang kanyang mga tuhod kaya sumisikip ang kanyang pantalon. Ngunit ang pamamaga na ito ay hindi lamang nasa tuhod. Kapag tiningnan sa blood test, mataas ang kanyang inflammation markers na isang ebidensya na ang pamamaga ay kumakalat sa buong katawan. Ang mga inflammatory substance na ito ay naglalakbay sa daluyan ng dugo at maaaring bumara sa mga ugat ng puso, magpalala ng diabetes at umakyat hanggang sa utak at sirain ang mga nerve cells. At nariyan din po ang pagkahulog o pagkadulas. Dahil masakit ang tuhod, nagiging hindi matatag ang paglakad, humihina ang mga kalamnan at kaunting pagkadapa lang sa maliit na bagay ay tuluyan ng natutumba. Higit 90% ng mga kaso ng bali sa balakang hip fracture sa mga nakatatanda na may edad 65 pataas ay dahil sa ganitong pagkahulog. Kapag nabalian ng balakang kahit pa operahan, isa sa bawat 3 pasyente ay pumanaw sa loob ng 2 taon. Si Lola Maria Santos din ay nadulas sa banyo noong nakaraang tagulan. Mabuti na lang at hindi siya gaanong nasaktan, ngunit mula noon natakot na siyang lumabas ng bahay, kaya halos palagi na lang siyang nasa loob. Panghuli, ang pinakakatakutan sa lahat ang demensya. Ang Alzheimer's dementia ay isang sakit na dulot ng pag-ipon ng isang nakalalasong protina na tinatawag na beta-amyloid sa utak. Ang nakalalasong substance na ito ay nagsisimulang maipon 20 taon bago pa man lumitaw ang mga sintomas ng demensya. Ngunit kapag mayroong chronic inflammation sa katawan, mas mabilis at mas maraming naiipon na nakalalasong substance na ito. Isipin po ninyo. Ang pananakit ng tuhod at panlalamig ng kamay at paa na nararanasan ninyo ngayon ay maaring maging dahilan na pagkatapos ng 20 taon ay baka makalimutan nyo na ang pangalan ng inyong mga apo o hindi na ninyo matandaan ang daan, pauwi. Maging si Lola Maria Santos ay nagsabi na madalas na siyang nagiging makakalimutin. Nakakalimutan niyang patayin ang kalan lumilipas, ang oras ng pag-inom ng gamot at inuulit niya ang mga bagay na kasasabi niya lang. Ngayon, naiintindihan niyo na po ba? Ang pananakit ng tuhod, pamamanhid ng kamay at paa at chronic fatigue ay hindi dapat basta-basta tinitiis. Ito po ay isang SOS signal mula sa inyong katawan. Sa mismong sandaling ito may apoy ng pamamaga na nagliliyab sa loob ng inyong katawan at sinusunog nito ang inyong mga kasukasuan, binabarahan ng mga ugat at sinisira ang inyong utak. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pakipindot lang po ang like button. Ang maliit ninyong pag-click ay malaking tulong para maiparating ang mahalagang impormasyong ito sa mas marami pang nakatatanda. Kung gayon, ano na po ang dapat nating gawin? Paano natin lalabanan ang pamamaga na ito? Sa susunod na bahagi, ibibigay ko po ang kasagutan. Si Lola Maria Santos ay lumapit sa akin matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Nang lumabas ang resulta ng kanyang mga pagsusuri, mataas ang kanyang inflammation levels at manipis na rin ang cartilage sa kanyang mga tuhod. Noon ko po iminungkahi sa kanya na subukang uminom ng luya ng tuloy-tuloy. Noong una nag-aalinlangan siya. Luya po, doktor. Yung ordinaryong luya lang po. Opo. Ang luya na iyon nga po. Ngunit para magkaroon kayo ng kumpiyansa sa pag-inom nito, kailangan ninyong malaman kung bakit ito epektibo. Kaya ipapaliwanag ko po ng simple.
Kapag inunguya ninyo ang luya, may anghang at medyo maanghang na lasa ito. Tama po ba? Ito po ay dahil sa sangkap na tinatawag na gingerol. Ngunit narito po ang sekreto. Mas epektibo ang luya kung ito ay tutuyuin o papakuluan kaysa kainin ng hilaw. Bakit po kaya kapag pinatuyo o pinakuluan ang luya, ang gingerol ay nagiging isang bagong substance na tinatawag na shogaol? Ihambing natin sa ganito. Ang hilaw na bigas, kapag kinain, hindi ito matutunaw ng maayos at hindi masarap. Pero kapag niluto mo ito, nagiging masarap na kanin, hindi po ba? Ganoon din po ang luya. Kapag pinatuyo o pinakuluan, nagiging ilang beses na mas makapangyarihang anti-inflammatory compound ito. Ano po ba ang ginagawa ng shogaol sa ating katawan? Sa madaling salita, isinasara nito ang pinto ng pabrika ng pamamaga. Kapag nagkakaroon ng pamamaga sa ating katawan, umaandar ang pabrika na gumagawa ng mga inflammatory substance. Dahil walang tigil ang paglabas ng mga substance na ito, sumasakit at namamaga ang mga kasukasuan. Ngunit kapag pumasok ang shogaol, isinasara nito ang pinto ng pabrika. Dahil huminto ang pabrika, hindi na nagagawa ang mga inflammatory substance. May isang interesanteng pag-aaral na isinagawa sa University of Georgia sa Amerika. Pinakain nila ang mga kalahok ng 2 gramo ng luya araw-araw na halos kasing laki ng isang hinlalaki sa loob lamang ng 11 araw. Pagkatapos pinag-ehersisyo sila para magkaroon ng pananakit ng kalamnan at sinukat ang level ng sakit. Ang resulta, nabawasan ng 25% ang sakit na kanilang naramdaman kumpara sa mga hindi kumain ng luya. Sa loob lamang po yun ng 11 araw. Gaano pa kaya kalaki ang igagaling kung 3 buwan itong gagawin? Ang dahilan kung bakit may ganitong epekto ay dahil binabawasan ng luya ang mga pain signal na nararamdaman sa ating spine at utak. Ito ay parang isang noise cancelling device na nagpapahina sa malakas na ingay. At may mas kahanga-hanga pa pong balita. Sa isang pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa University of Michigan at University of Colorado, pinag-aralan nila ang mga pasyenteng may autoimmune disease. Natuklasan nilang bumaba ng husto ang inflammation levels sa mga pasyente matapos kumain ng luya. Pinapakalma ng luya ang sobrang aktibong immune cells na umaatake maging sa mga normal na tissue ng katawan. At ngayon, ang pinakamahalagang usapin tungkol sa kalusugan ng utak. Nabanggit ko po na ang Alzheimer's dementia ay isang sakit kung saan ang masamang protina na beta-amyloid ay naiipon sa utak at pumapatay sa mga nerve cells. Isang grupo ng mga mananaliksik sa Korea ang nagkumpara ng iba't ibang halamang gamot at napatunayan nilang ang luya ang may pinakamataas na epekto sa pagprotekta sa mga nerve cells ng utak laban sa masamang protinang ito. Upang mas madaling maunawaan ganito po, ang mga nerve cells sa utak ay parang mahahalagang porselana. Ang masamang substance na beta-amyloid ay parang may hawak na martilyo na gustong basagin ang mga porselanang iyon. Sa sitwasyong iyon, ang luya ay nagsisilbing panangga na nagpoprotekta sa porselana. At may mas magandang balita pa po. Sa Thailand, pinakain nila ng luya ang mga kababaihang nasa middle age sa loob ng 2 buwan at napansin na bumuti ang kanilang memorya. Ang kanilang kakayahang tandaan ang isang numero ng telepono na kararating lang o ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagluluto ay talagang umunlad. Ito ay dahil pinipigilan ng luya ang pagkasira ng isang substance na mahalaga para sa memorya. Sa kabuuan, ganito po. Kapag pinatuyo o pinakuluan ang luya, ito ay nagiging isang mabisang sangkap na lumalaban sa pamamaga. Ang sangkap na ito ay nagpapatigil sa pabrika ng pamamaga, nagpapabawas sa mga pain signal, nagpoprotekta sa mga nerve cells ng utak at nag-iingat sa memorya. Hindi po ito isang mahiwagang paniniwala ng matatanda, kundi isang natural na lunas na napatunayan na ng agham. Matapos marinig ni Lola Maria Santos ang paliwanag na ito, naintindihan niya. Kaya't buong puso niyang sinimulang gawin ito. Kayo po naiintindihan niyo na rin po ba? Kaya pala epektibo ang luya. Napatango po ba kayo?
Kung nakatulong po sa inyo ang nilalaman na ito ngayon, pakiiwan lang po ng salitang luya sa comment section. Ngayon, ituturo ko na po ang pinakamahalagang bahagi, ang paraan ng paggawa. Paano nyo ba dapat kainin ang luya para makuha ang buong epekto nito? Sa susunod na bahagi, detalyado ko pong ipapaliwanag. Ngayon, narito na po ang bahaging pinakahihintay ninyo. Paano nga ba dapat kainin ang luya para maging epektibo? Ibabahagi ko po ng eksakto ang paraan na sinimulan ni Lola Maria Santos pagka-uwi niya matapos naming mag-usap. 3 bagay lamang po ang kanyang ginawa ng tuloy-tuloy. Una, 1 tasang salabat sa umaga habang wala pang laman ang tiyan. Tuwing umaga pagkagising pagkatapos maghilamos, ang una niyang ginagawa ay uminom ng salabat. Simple lang po ang paggawa. Kumuha ng tuyong luya na may sukat na to hanggang 3 gramo o kasing laki ng isang hinlalaki, hiwain ng manipis, ilagay sa 200 ml na mainit na tubig at ibabad ng mga 10 minuto. Kung mayroon kayong pulbos na luya, mas madali. Maglagay lamang ng kalahating kutsarita sa mainit na tubig at inumin. Narito po ang mahalagang punto. Dapat ay tuyong luya o pinakuluang luya ang gamitin ninyo. Bakit po? Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan patuyuin o pakuluan ng luya para ang gingerol ay maging mas makapangyarihang sugaol. Kung hilaw na luya ang inyong gagadgarin at iinuming gingerol lamang ang makukuha ninyo, ngunit kung tuyo o pinakuluang luya ang inyong gagamitin, makukuha ninyo pati ang sugaol. Nagdagdag pa po si Lola Maria Santos ng isang maliit na sikreto. Isinasabay niya ang isang black tea bag sa pagbabad ng luya. Ang mainit na katangian ng tsaa kapag isinama sa luya ay lalong nagpapainit ng katawan at nagpapasarap sa lasa nito. Kung lalagyan ninyo ng kaunting brown sugar, mas madali itong inumin. Pero paalala po, huwag masyadong maraming asukal. Lalo na kung kayo ay may diabetes, mag-ingat po. Pangalawa, ginawa niyang merienda ang luya na ibinabad sa pulot pukyutan, honey. Kapag nagawa nyo na to, maaari itong itago sa refrigerator ng halos 1 buwan, kaya napaka-practical. Ituturo ko po kung paano gawin. Hugasang mabuti ang 100 gramo ng luya at hiwain ng manipis. Huwag po ninyong balatan. Ang essential oils ng luya ay nasa ilalim mismo ng balat. Hugasan lang po ng maigi. Ilagay ang hiniwang luya sa isang garapon na salamin at buhusan ng pulot hanggang sa matakpan ang luya. Pagkatapos ilagay sa refrigerator at ibabad ng mga 3 araw para ang anghang ng luya ay manuot sa pulot at maging mas madaling kainin. Kumain po kayo nito ng 1 o 2 piraso bawat araw. Maganda po ito lalo na kapag makati ang lalamunan o may ubo. Si Lola Maria Santos ay kumakain ng 1 piraso nito tuwing 3:00 ng hapon kapag siya ay nagugutom. Pangatlo, naglalagay siya ng ginger compress sa kanyang tuhod 2 beses sa 1 linggo. Ito ay isang paraan para direktang ilapat sa masakit na bahagi. Gadgarin ang luya at ibalot sa 1 piraso ng gasa o malinis na tela. Ilubog ito sa maligamgam na tubig, pigain at ilagay sa masakit na tuhod. Hayaan ito ng 15 hanggang 20 minuto. Ang init mula sa luya ay tumatagos sa balat hanggang sa kasukasuan at tumutulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Ginagawa niya ito habang nanonood ng TV sa gabi at sabi niya gumaan daw ang pakiramdam sa kanyang mga tuhod pagkatapos. Paalala lang po, kung sensitibo ang inyong balat, huwag direktang idikit ang luya. Gumamit ng manipis na tela bilang karagdagang sapin dahil maaaring makairita sa balat ang luya. Ito pong 3 ito, ang 3 bagay na ito lamang ang ginawa ni Lola Maria Santos nang walang palya sa loob ng 3 buwan. Wala namang espesyal, hindi po ba? 1 tasang tsaa sa umaga, 1 piraso ng merienda sa hapon at 1 compress sa gabi. Iyon lang po lahat, ngunit may mga babala po kayong dapat tandaan. Pakinggan po ninyo. Una, siguraduhin hindi lalampas sa 4 na gramo ng luya ang inyong kokonsumuhin sa 1 araw. Hindi po ibig sabihin na mas marami ay mas maganda. Ang sobrang pagkonsumo ay maaring magdulot ng pananakit ng tiyan o pagtatae. Lalo na pong mag-ingat ang mga may gastritis o ulcer. Kung hindi komportable sa tiyan, kapag ininom ng walang laman, inumin ito pagkatapos kumain.
Pangalawa, huwag uminom ng luya kapag may mataas na lagnat na 39 degrees Celsius o higit pa. Dahil nagpapainit ng katawan ang luya, maaaring lalo pang tumaas ang lagnat ninyo. Para lang po kayong nagbuhos ng gasolina sa apoy. Pangatlo, kung umiinom kayo ng blood thinners o anticoagulants, kumonsulta muna sa inyong doktor bago uminom ng luya. Ang luya ay may epekto na nagpapalabnaw ng dugo at maaaring magkaroon ng interaksyon sa inyong gamot. Ganon din po sa mga umiinom ng gamot para sa high blood. Pang-apat, at ito po ang pinakamahalaga. Ang luya ay isang pantulong lamang, hindi gamot na pamalit. Huwag na huwag ninyong papalitan ng luya ang inyong mga gamot para sa high blood diabetes o arthritis. Ituloy po ang pag-inom ng gamot at gamitin ang luya bilang karagdagang tulong para mapahusay ang epekto nito. Panlima, ang pagiging consistent ang susi. Huwag po kayong umasa ng epekto sa loob ng 1 o 2 araw. Kailangan ninyong inumin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan para maramdaman ang pagbabago. Si Lola Maria Santos din po ay nagsimulang makaramdam ng kaunting gaan sa kanyang mga tuhod pagkatapos ng 1 buwan at naramdaman niya ang malaking pagbabago pagkatapos ng 3 buwan. Paano naman po kung talagang hindi ninyo gusto ang lasa ng luya? Isa pong paraan ay ang pag-inom ng ginger supplements na nasa anyong kapsula. Mabibili po ito sa mga botika o health food stores. Sundin lamang po ang recommended daily intake na nakasulat sa bote. O kaya naman gamitin ng madalas ang luya sa pagluluto. Maglagay ng maraming luya kapag nagluluto ng paksiw na isda, adobong baboy o tinolang manok. Ang luya ay hindi lang nag-aalis ng lansa at amoy, kundi nag-aalaga rin sa inyong kalusugan, 2 benepisyo sa isang gawain. At isa pa pong tip, kung sasamahan ninyo ng turmeric luyang dilaw ang luya, mas magiging mabisa ang anti-inflammatory effect nito. Maaari kayong magdagdag ng turmeric powder sa inyong salabat o isama ito kapag gumagawa ng luya na binabad sa pulot. Kung dadagdagan nyo pa ng 1 piraso ng cinnamon at 1 hiwa ng lemon, mas lalo pong gaganda. Hindi naman po mahirap, hindi ba? Maaari ninyo itong simulan pag-uwi ninyo ngayon din. Pumunta po kayo sa palengke, bumili ng 1 pirasong luya, patuyuin para gawing tsaa o ibabad sa pulot at inumin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan. Kung mayroon po kayong kakilala na masakit ang tuhod, ng lalamig ang mga kamay at paa o nahihirapan dahil sa chronic fatigue, pakishare po ng video na ito sa kanila. Ang maliit ninyong pagbabahagi ay maaring makatulong na maibalik ang kalusugan ng isang tao. Ngayon, ikukwento ko na po ang huling bahagi kung paano nagbago si Lola Maria Santos pagkatapos ng 3 buwan. Isang araw pagkatapos ng 3 buwan, bumalik si Lola Maria Santos sa aking klinika. Nagulat po ako nang makita ko siyang pumasok sa pinto. Nag-iba na po mismo ang kanyang paglakad. Dati iika-ika siya at maingat na naglalakad, pero sa araw na iyon mas magaan na ang kanyang mga hakbang. Nakangiti siyang nagsabi, "Doktor, halos nawala na po yung paninigas ng tuhod ko tuwing umaga. Dati kailangan ko pang masahihin ng 30 minuto para lang makalakad, pero ngayon nakakalakad na ako agad pagkagising ko." Nakakababa na rin daw po siya ng hagdan. Siyempre dahan-dahan pa rin, pero hindi na tulad ng dati na may tumutunog at matinding kirot sa kanyang tuhod. Kaya't pinakuha ko ulit siya ng blood test. Nang lumabas ang resulta, ang kanyang CRP level o ang sukat ng pamamaga sa katawan ay bumaba na sa normal na level. Kung ikukumpara sa 3 buwan na nakalipas, bumaba ito ng mahigit kalahati. Ang apoy ng pamamaga na nagliliyab sa kanyang katawan ay naapula na. Ang mas nakakagulat ay ang kanyang ekspresyon. Dati lagi siyang mukhang pagod at malungkot, pero sa araw na iyon may sigla sa kanyang mga mata. Ngayon daw nakakapunta na siya sa playground kasama ang mga apo niya at sa palengke kasama ang mga kaibigan. Nabisita na rin niya ulit ang kanyang kaibigan na nakatira sa apartment na walang elevator. Mga minamahal, iyan po ang kapangyarihan ng luya. Hindi po ito isang bagay na espesyal, isang ordinaryong piraso lang ng luya at iyon ay kanyang kinonsumo ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan. Hindi ninyo kailangan bumili ng mamahaling health food. Hindi rin kailangan ng komplikadong gamutan.
Isang tasang salabat lang tuwing umaga, iyon lang po. Hayaan ninyo akong ibuod sa 3 puntos ang ating napag-usapan ngayon. Una, ang Syogaol sa luya ay lumalaban sa pamamaga sa katawan at nagpapaginhawa sa sakit ng kasukasuan. Pangalawa, ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng 2 hanggang 3 gramo araw-araw sa loob ng 3 buwan o higit pa ay magdudulot ng magandang epekto. Pangatlo, ito ay isang natural na yaman na tumutulong din sa pag-iwas sa demensya at sa kalusugan ng puso. Mga minamahal, kaya nyo ring magbago tulad ni Lola Maria Santos. Kahit masakit ang inyong mga tuhod, ngayon nanlalamig ang inyong mga kamay at paa at mabigat ang inyong pakiramdam, huwag po kayong sumuko. Maniwala po kayo sa kapangyarihan ng isang pirasong luya at simulan ninyo ito ngayon. Isang tasang salabat pagkagising sa umaga, isang piraso ng luya na may pulot kapag nagugutom sa hapon, at isang ginger compress sa tuhod habang nanonood ng TV sa gabi. Tandaan nyo lang po ito. Pagkatapos ng 3 buwan, tulad ni Lola Maria Santos, makakalakad din kayo ng magaan sa playground kasama ang inyong mga apo. Makakabiyahe na rin kayong muli kasama ang inyong mga kaibigan. At magigising kayo sa umaga na may masiglang pakiramdam para simulan ang araw. Ang malusog na pagtanda ay nasa inyong mga kamay. Ang maliit na pagsisikap ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Tanggapin po ninyo ang regalo ng kalikasan at inumin ito ng tuloy-tuloy. Tiyak na tutugon ang inyong katawan. Sa loob ng mahigit 20 taon sa isang university hospital, napakarami ko nang nakitang mga pasyente at marami sa kanila tulad ni Lola Maria Santos ang nakabawi ng kanilang kalusugan dahil sa luya. Kaya nyo rin po ito. Simulan ninyo sa mismong sandaling ito. Sa mga nagpasya na simulan ito ngayon din, mag-iwan po kayo ng numerong 2 sa comment section. Ang inyong desisyon ay magbibigay din ng lakas ng loob sa iba. At kung babalik kayo dito pagkatapos ng 3 buwan para ibahagi kung paano kayo nagbago, wala na pong mas hihigit pa sa kasiyahang iyon. Taos puso ko pong sinusuportahan ang inyong malusog na pagtanda. Maraming salamat po.